이야기는 음습한 분위기가 흐르고 있는 집안에서 불안한 표정으로 이곳저곳을 배회하는 어떤 여성의 모습으로 시작합니다. 정확한 이유는 알 수 없었으나 그녀는 어머니와 어린 동생을 뒤로하고 집을 가출하는 것처럼 보였죠. 어두운 야밤에 아무도 없는 밤길을 걷는 것이 못내 두려웠지만 그녀의 표정에는 깊은 사연이 엿보였습니다. Jo! Relax. Akala ko di ka na makakarating eh. Mamayang umaga pa daw makakaalis yung Rory. Nasabi mo ba sa nanay mo? 다행히 남자친구와 마주한 조아나는 왜 자신이 집을 나왔는지에 대한 이야기를 천천히 서술하기 시작했죠. Lahat ng mga panakot niya sa amin simula ng mga bata pa kami. Hanggang ngayon naniniwala pa rin siya. Impluwensya siguro ng mga madrang nagpalaki sa kanya. 그녀의 말에 따르면 어머니는 열렬한 가톨릭 신자인 것 같았으며 밤에 집에서 나가지 말라고 엄중히 경고해 왔었습니다. Ako na lang ang gising. Alala ko yung sinabi ni Mama. Huwag magbubukas ng pinto. Pasado alas 12. 종교와 이 경고가 어떤 연관이 있는지 전혀 몰랐던 그녀는 처음에만 해도 대수롭지 않게 생각했죠. Yung sumpa? Jo, huwag mong sabing naniniwala ka na rin dun. Sabi niya sa loob ng 3 araw kukunin ka na. Natatandaan mo yung sabi ni Ate Jamie mo. Hindi na tama mag-isip si Tita Lilit. Matagal na siyang ganyan. Tapos lumala pa nung namatay yung tatay niyo. 결국 어머니가 말했던 경고는 딸이 무시무시한 저주에 걸렸기에 밤에 밖을 나간다면 영혼을 빼앗길 것이라는 얘기였습니다. Hindi niya nakita ko anong mga nakita ko. Jo? Jo, okay ka lang? Jo! Wala ka pa kasing kain eh. Tapos stress ka pa. Dito ka lang, babalik agad ako. Mano, please. Anong punto na itong lahat kung mananatili tayong ganito? Di na ako matatakot. Di ako magtatagal, promise. 다만 만우 역시 그녀의 언니와 마찬가지로 이런 얘기를 전혀 믿지 않았고 결국 홀로 남겨진 그녀는 공포 속에 떨고 있었는데 Mano, ikaw ba yan? 이상한 소음과 더불어 핸드폰까지 먹통이 돼버렸으니 당장이라도 비명을 내지를 것 같은 감정이 목 끝까지 차올랐죠. 그렇게 그녀가 공포에 질려있는 한편 언니인 제이미는 발걸음을 다시 돌려 본인의 집으로 향하고 있었습니다. Tito, Buti naman nakabiyahe ka agad, Jamie. Wala silang nakitang fingerprints kundi kay Manu. Pero base sa investigasyon, kumbinsido sila na suicide. 그들의 대화에 따르면 그날 밤 아무래도 조아나는 사망한 것 같았으며 남자친구인 마누가 유력한 용의자로 지목되었죠. Jamie, kilala ko si Manu. Problemado ang bata. si Mano po ba talaga ang dahilan? Mahal kayo ng nanay niyo, alam niyo yun. Nag-aalala lang yun dahil sa'yo. Kung alam lang niya kung anong pinagdadaanan ni Joe, hindi niya hahayaan mapahamak yon. Huwag kang magsisimula ng away. Kailan po ba nangyari na ako nagsimula? 자신이 집을 떠난 사이에 동생이 죽었다는 것이 너무나 마음이 쓰리던 한편 어머니인 릴렛은 딸이 죽었음에도 태연한 표정을 짓고 있었습니다. Julius, Nawala na isa. Di ko mahanap. Mahanap mo rin yun. Ayaw ka naman talaga iwan ni Ate Jo mo. Alam niya na kung di siya aalis dito, walang mangyayari sa kanya. Wala silang sinasabi sa akin. Kinuha siya ng mga kumakatok. Yung sumpa. 이런 저주스러운 이야기에 질려서 집을 떠난 것이긴 했지만 어머니와 같이 지내던 줄리우스는 이미 그 영향에서 벗어날 수 없었죠. Kung ano-anong ginagamit niya para mapuno yung ulo mo eh.
Eh, paano siya namatay, ate? Hindi ko alam, Julius. hindi ko alam. 릴렛은 여전히 그 저주를 믿고 있었으며 조아나가 죽은 것도 이와 연관이 있다고 생각했습니다. Parehong-pareho pa rin itsura ng bahay. Naniniwala ka bang nagpakamatay si Joanna? Binuksan niya yung pintuan ng isang gabi. Ilang beses ko nang sabihin sa inyo na kapag gabi na, wag na. Ma, huwag na nating pakomplikahin. Wala ka naman dito. Paano natin maiiwasan? Gusto mo malaman kung ano sa tingin ko nangyari? Sa tingin ko, nabaliw yan si Jo. Kalimutan niyo na yata kung paano nangyari sa tatay niyo. Tama na. Si Kuya Mano nandito rin. Anong ginagawa niya dito? Tita, gusto ko lang makita si Joe. Mano, umalis ka na dito. 저주야 둘째치고서라도 그날 같이 있었던 것은 마누가 유일했기에 그에게 자세한 얘기를 들을 필요가 있었죠. Matagal ko na sinasabi sa kanya magpatingin si doktor. Na baka nahawalan siya kay tita. Pero ngayon napapaisip na din ako. Baka naman totoo yung nakikita niya. 그날 정확히 무슨 일이 있었는지는 알 수가 없었지만 마누 역시 조아나가 저주 때문에 사망한 것이라 생각하는 듯했습니다. Alam kong walang basihan itong sasabihin ko. Pero may pakiramdam ako na yung susunod. Gusto mo sa barangay ka muna? Walang magbabago, Jamie. Kahit saan ako magpunta, susundan nila ako. Manu! Tito, ano po bang sakit ni Mama? Huwag kang mag-alala. Kailangan lang niya ng maintenance para sa high blood. Alam mo naman kami mga matatanda. 일반적인 사람의 시선에서는 릴렛이 정신병이 걸렸다고 생각하기 마련이었으나 일관된 진술이 반복되면 한 번쯤은 이에 대해 의심이 생겼죠. Sapatos na lang. Mabalik na ako bukas ng Maynila. Ayoko nang mag-away kami ni Ma. Alam mo naman kami. Sama ka na sa akin. Kahit bakasyon lang. Bakasyon lang naman, di ba? Kailangan ko bumalik. Hahatid pa kita. 이유가 무엇이든 조아나는 무언가에 의해 죽음을 맞이했고 다시 그들 곁에 돌아올 수 없다는 사실만큼은 명백했죠. Minahal ko talaga siya, Jamie. Alam ko. Gusto ko sana mabura yung ano itsura niya, Jamie. Mukha ba siyang mapayapa? 그렇게 장례를 무사히 마치고 마누와 대화를 나누던 한편 갑자기 그의 상태가 돌연 이상해지기 시작했습니다. Manu, sandali! 그가 대체 무엇을 봤는지 알 수 없었던 제이미는 그 생각에서 좀처럼 벗어나지 못하고 있었죠. Panginoon, nananawagan po kami sa iyo. Ingatan mo po si Julo sa kanyang biyahe. 심지어는 본인의 꿈에도 괴상한 존재가 모습을 드러냈기에 찝찝하던 기분은 점차 확신에 가까운 불안으로 바뀌기 시작했습니다. Magpapaulan na ba kahikain ka? Okay na ka, Ma. 어찌됐든 그녀는 줄리우스의 뜻에 따라 함께 가기로 결정했고 이 음습한 집에는 결국 릴렛 혼자만이 남게 되었죠. Joe. Ingatan mo sila. Kala ko ba magrororo tayo? 무언가 불안하다는 생각이 들었던 제이미는 곧장 마닐라로 가는 것이 아니라 잠시 어떤 호텔에서 머물기로 합니다. Ate? Bakit? Ano meron? Diretso ka lang. Ganyan kwarto natin sa dulo. Sorry kanina. Stress lang ako. Simula nung nawala si Pa. Naging ganyan na ng tuluyan si Mama. Paano siya namatay? Nagkaroon sila ng isang matinding away. Tapos kinabukasan nakita na lang sa ilog si Papa. 그녀의 얘기에 따르면 릴렛은 쿠마카톡이라는 존재에 대해서 믿고 있었으며 이 존재가 남편과 함께 딸의 목숨을 앗아갔다고 생각하는 듯했죠. Kailangan ni Mama maniwala sa kumakatok para matanggap ang pagkamatay ni Papa. Ikaw ba naniniwala ka? Wala namang masama kung maniwala ako. 물론 이는 남편과 함께하지 못했다는 죄책감을 씻어내기 위해서 그녀 스스로가 만들어낸 허상의 존재일지도 몰랐습니다.
다만 제이미 역시 쿠마카톡이 나오는 괴상한 꿈을 꾸었기에 가족들 주변에서 일어나는 일들이 그저 착각은 아니라고 생각했죠. Dito na ako. Kailangan ko. Manu? 심지어 만우가 갑자기 이곳에 찾아오며 이상한 소리를 읊조리는 것을 보면 무언가 잘못되고 있는 것 같았습니다. Ano ginagawa mo dito? Ano nangyari sa'yo? Kinailangan kong bumalik dito. Tinatawag nila ako, Jamie. Nakikita ko pa rin siya. Naririnig ko pa rin siya. Naririnig ko sila lahat. 실제로 만우는 그날 조아나의 죽음 이후로 마치 다음 저주의 대상이 본인이 된 것 같다고 이야기하죠. Pasensya na, Jamie, sa lahat. Wala ka namang kasalanan. Mag-isa lang ako sa bahay. May kumatok. Pinuksan ko. Walang tao. Wala noon, may mga nakikita na ako. Naririnig. Ate, ano nangyayari? Manu, okay ka lang? Kailangan mo lang magpahinga. 다행히 날이 밝아오면서 조금 상황이 진정되었지만 왜인지 줄리우스가 어디에도 보이질 않았습니다. Baka umuwi sa amin. Jamie, teka lang. Julius! Ma! 어젯밤에 질렀던 만우의 비명 소리에 겁을 먹은 것인지 두려움에 떨면서 어머니의 곁으로 돌아가 있었죠. Kailangan mo. Kamusta si Julius? Umuwi ka na lang, Jamie. 릴렛도 딸을 믿고서 보내준 것이었지만 상황이 이렇게 되다 보니 더 이상 그녀에게 막내 아들을 맡길 수 없었습니다. Pagpahingahin mo na lang muna. 그렇게 터덜터덜 방황하면서 대화를 나누던 도중에 그들은 어젯밤에 심상치 않은 일이 일어났다는 것을 알게 되죠. Kumatok ka sa pinto namin ng gabing yun. Dumiretso akong room 12. Hindi ko alam na nandun kayo ni Julius. Bukas ko ng pinto, walang tao. Kung hindi ikaw yun, sino? Hindi ako dumaan sa kwarto niyo, Jamie. Sino yung kumatok sa pinto? May narinig din ng kumakatok pagkatapos na nangyari kay Joe. 그들의 대화에 따르면 결국 방을 두드린 장본인은 일관되게 얘기가 나왔던 쿠마카톡일 것이었습니다. 갑자기 달려나간 만우를 찾기 위해 어떤 허름한 집으로 들어가는데 그는 벽에 머리를 박으며 피를 흘리고 있었죠. 결국 만우까지 죽어버린 한편 삼촌인 주는 더 이상 이를 방관해서는 안 된다는 생각에 제이미에게 모든 것을 털어놓습니다. Nung namatay ang papa mo, hindi ako mapalagay. Bukang bibig kasi ni Lilet yung kumakatok. Ako lang yata dito ang naniniwala sa kanya. Sinubukan kong sundan kung kanino napasa pagkamatay ng papa mo. Sa kasusunod at imbestiga ko, nakuha ko tuloy. 3 araw ko narinig yung katok. 그의 말에 따르면 쿠마카톡은 실존하고 있었으며 제이미 역시 노크 소리를 들은 순간부터 목숨의 카운트다운이 시작되었다는 것이었죠. Dapat pinutol ko na nung ako yung hinahabol nila. Paano niya naman po gagawin yun? Lalayo ko, yung walang makakarinig. May 3 araw ka. Sa pangatlong araw, susunduin kita. Ako nang kukunin nila. Tigilan na nila ang pamilya ko. Bakit kailangan mo isakripisyo yung sarili mo para sa akin? Jamie, may dahilan kung bakit ka napabalik dito sa San Sebastian. Kailangan mo maunawaan. Jamie. Jamie, saan ka pupunta? 본인이 대신 희생하겠다는 얘기를 잠자코 들어줄 수 없었지만 쿠마카톡은 직접적으로 위협을 주기 시작했습니다. 이렇듯 잔혹한 살이를 대놓고 드러낸다는 것은 사흘이 지나기 전까지 빠르게 방법을 찾으라는 경고 같았죠.
Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan si Ma? Pumunta siya sa klinik. Kailangan na nating umalis dito. 겁을 잔뜩 집어먹은 그녀는 동생과 함께 서둘러 이곳을 빠져나가려 했지만 이는 올바른 정답이 될 수 없었습니다. Dito, te! Julius! Jamie! 다행히 타이밍 좋게 준이 등장하긴 했으나 미지의 존재를 막아낼 수 있을지는 의문이었죠. Dito, Jun! Ano nangyari? Kailangan na po nating umalis. Nandiyan na sila! 그렇게 그들은 차를 타고서 준의 집으로 대피했으며 릴렛 역시 다행히도 이곳에 머물며 위험을 피한 듯 했습니다. Sorry. Sorry. 결국 제이미는 어머니가 여태까지 내뱉던 얘기가 모두 진실이라는 것을 알게 되면서 심적으로 의지하게 되었죠. Yung bahay sa likod, isa yan sa mga pinakalumang bahay sa San Sebastian. Ang kwento, nung panahon daw ng Hapon, may mga Amerikanong sundalong kumatok sa bahay sa gitna ng gabi. Pinagbuksan naman sila ng mga nagbabantay na madre. Tinulungan sila, pero nung nakuha na nila ang gusto nila, pinagpapatay sila. Ma? Ma? wala ito. 다만 자면서도 느껴지는 섬뜩한 기운은 이곳 역시 안전한 장소가 아니라고 얘기하는 것 같았습니다. Jamie, Naiwan po ni Mama yung gamot na sa bahay. Kukunin ko lang po sana. ako na. Hindi ka na dapat lumabas. Tatapusin ko na to. Dito ka lang, okay? 그렇게 준이 먼저 밖으로 나간 이후 아무리 시간이 흘러도 그가 오지 않자 제이미는 걱정이 들기 시작했죠. (12시) 이후에 외출 금지라는 금기가 붙어 있기는 했지만 자신을 대신해서 삼촌이 희생하는 것을 원치 않았기 때문이었습니다. 우연히 들어간 어떤 건물에는 기묘한 문구가 적혀 있었으며 릴렛 역시 그 기운에 이끌려 이곳까지 들어오게 되었는데 Tinawag ako. Mukhang may tumira din dito. Siguro tinawag din siya. Walang ligtas kahit dito. Mahanap ka nila. Matatakasan ito ng mag-isa. May isang araw ka pa. 하루의 시간이 남아 있었지만 그들은 잔혹한 사리를 드러내는 것에 전혀 거리낌이 없었죠. Protektahan mo kami, Panginoon. 릴렛은 자식들을 너무나 사랑하고 있었기에 그들을 살릴 수만 있다면 본인의 목숨도 기꺼이 바칠 생각이었습니다. Sila titigil. Buhay na ako makakapagpigil sa kanila. Ma! Tula ka paraan. 결국 그녀는 싸늘하게 죽음을 맞이했으며 이제 제이미는 동생에 이어서 어머니까지 잃게 되었죠. Ako dapat nandyan. Ako sana ang kinuha. Hindi na nangyari ito. 지금의 상황 자체가 너무나 처참했지만 살아있는 가족들은 본인들의 삶을 살아야만 했습니다. Ikaw na muna bahala kay Julius. Ha?
그렇게 어머니의 평온한 모습을 바라보며 작별 인사를 준비하던 한편 갑자기 어디선가 전화가 걸려오죠. 쿠마카톡은 여전히 그녀를 내버려두지 않았으며 또다시 들려오는 노크 소리와 함께 영화는 끝이 납니다. 원초적이고 초자연적인 저주로 인해서 일가족이 어둠 속에서 평생을 고통받는 호러 스릴러 영화 녹투르노였습니다.